extent, enjoy singing our hymn. And with your spirit, brothers and sisters, let us acknowledge our sins and so prepare ourselves to celebrate the sacred mystery. All together we say, I confess to Almighty God and to you, my brothers and sisters, that I have greatly sinned in my thoughts and my words, in what I have done and what I have failed to do. Through my fault, through my most grievous fault. Therefore I ask the Blessed Mary, ever Virgin, all the angels and saints, and you, my brothers and sisters, to pray for me with the Lord our God. May Almighty God have mercy on us, forgive us our sins, and bring us to everlasting life. Amen. Mercy,
by sending into the world the word of truth and the spirit of sanctification, made known to the human race your wondrous mystery. Grant us, we pray, that in professing the true faith we may acknowledge the Trinity of eternal glory and adore your unity, powerful in majesty. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you, in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. Please be seated. Having reached the end of their wandering in the desert, Moses reminds the people of Israel of the wonderful intervention of the Lord in their behalf. A reading from the book of Deuteronomy. Moses said to the people, "Ask thou of the days of old, before your time, ever since God created man upon the earth. Ask from one end of the sky to the other. Did anything so great ever happen before? Was it ever heard of? Did the people ever hear the voice of God speaking from the midst of fire, as we did and live? Or did any God venture to go and take a nation for himself from the midst of another nation by pestilence, by signs and wonders, by war, with strong hand and outstretched arm, and by great terrors, all of which the Lord, your God, did for you in Egypt, before your very eyes? This is why you must now know and fix in your heart that the Lord is God in the heavens above and on earth below, and that there is no other. You must keep His statutes and commandments that I enjoin you today, that you and your children after you may prosper, and that you may have long life in the land, which the Lord your God is giving you forever." The word of the Lord. Thanks be to God.
Holy Spirit establishes us in a saving relationship with the other two divine persons. It is also the foundation of our hope in our final glorification. A reading from the letter of St. Paul to the Romans. Brothers and sisters, those who are led by the Spirit of God are sons of God. For we did not receive a spirit of slavery to fall back into fear, but we received a spirit of adoption, through whom we cry, Abba, Father. The Spirit Himself bears witness with our spirit that we are children of God, and if children, then heirs, heirs of God, and joint heirs with Christ, if only we suffer with Him, so that we may also be glorified with Him. The word of the Lord. Thanks be to God. Please all stand and honor the gospel. Glory to the Father, the Son, and the Holy Spirit, to God who is, who was, and who is to come. The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Glory to you, O Lord. The 11 disciples went to Galilee, to the mountain to which Jesus had ordered them. When they all saw him, they worshipped, but they doubted. Then Jesus approached and said to them, All power in heaven and earth has been given to me. Go, therefore, and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, teaching them to observe all that I have commanded you. And behold, I am with you always, until the end of the age. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Minamahal ko mga kapatid kay Kristo, lalo ng lahat ng mga parokya at katiboto dito sa Mary Health of Christians Parish sa Mayalaco. Magandang umaga po sa amin lahat. At happy fiesta po sa lahat ng mga parokya. Maraming salamat, Boyet, sa
Feast of the kapistahan ng kapananagan sa Magtatlo. Kung saan tayo magpupunay ng inulan ng ating piyesa. Dahil ang inulan na yan ay grasya. Amen. Iba yan. Dahil matagal na tayo kumaranas ng katulog at ingin at nagkakaroon na tayo ng krisis sa tubig. Kaya nagkaroon tayo ng orasyon at pera at manalangin tayo na sana ang sa ilan, sa mga sa Diyos at pinagkakaroon tayo sa iyan ng ilan. Sa araw na ito ng Fiesta ng Balang sa Feast of the Holy Trinity, tutukan po natin ang paghinilay hindi ang misteryo mismo ng Santo Tato, kundi ang epekto nito sa ating buhay. Ayon kay St. Paul, sa narinig natin sa ating second reading, ang sabi niya, you receive the spirit of adoption. Ang diwa ng pagiging inampon ng Diyos at pagiging katapagmana, heirs of the kingdom, heirs together with the Lord Jesus Christ. So, ang unang punto ay kinalaman sa pagkakamabol. Pagkakamabol ang tawag natin sa ligat na proseso ng pagtanggap ng isang hindi katugo o isang hindi kapamilya bilang miyembro na rin ng pamilya. Ang inampon ay hindi lang binibigyan ng karapatan na gamitin ang apelido ng pamilya bilang isang kaanak. Tinuturing din siya bilang tagapagmana sa mga kaharian ng pamilya. Ganyan ang implication ng legal adoption. Pero sa narinig natin sa ating second reading mula kay St. Paul ng Romans, hindi isang legal na proseso ang tinuturing niyang pagkakamon, kundi a spirit, diwa, o espiritu na nagpapatuloy daw na tayo ay mga anak ng Diyos. What is that spirit of adoption? Yun ang ating question. Spirit of adoption. Ang diwa ay magiging kaanak. Totoo naman, di ba, kahit kumpleto pa sa legal papers, hindi na pa rin totoong adopted kung hindi ka talaga na unang mahalin o ituring bilang isang tunay na anak o tunay na pamilya. Alam mo na hindi ka talaga kapag talagang ang turing sa iyo hindi na iba. Hindi lang ito totoo sa panig ng umahambon, kundi pati na rin sa panig ng hinahambon. Baka naman tinatanggap ka na pero hindi mo pa rin sila tinatanggap ng pamilya. Ang pagiging Kristiyano ay tungkol sa diwa o espiritong hinigising o pinupukaw sa ating mga puso't kaluluwa bilang mga anak ng Diyos. Alam mo na hindi tayo ng Diyos, alam mo tayo ng tao. Pero tayo iniiyakan ng Espiritu Santo upang magising ang ating kalooban at makilala natin ang ating sarili bilang miyembro hindi lang ng pamilyang tao, kundi ng pamilyang Diyos. Ang pamilyang tinatawag na Holy Trinity, ang banal ng Santo Tato. Na ang epekto sa atin ay dalawa. Tayo naging tagapagmana ng Diyos at tagapagmana ng kasama kay Jesus Cristo. Tagapagmana ng Diyos. Anong ibig sabihin nun? Tagapagmana ng kaharian ng Diyos.
ating Ama. Kung tatay mo ang Diyos, at ang Diyos pala'y may kaharian, may hari siya. Kung hari ang tatay mo, ano ba? Prinsipe, prinsesa, ganyan wala nataas ang katanungan dahil king ka. Pero paano darating ang hari ng Diyos? Hindi naman natin sinusunod ang gustuhan ng buwan niya. Dahil will be done. So, tagapagmana, tayo mga ilang po na imatanggap ng biyaya ng buhay na mataas ang dangal, mataas ang dignidad. Hindi lang tayo makatilikha sa huli sa tuwangis na lumikha sa atin. Tayo ay dinagawa anak ng Diyos, miyembro ng kanyang pamilya. Paano ba mangyayari yun? Ganyan na lang natin lahat, tumalpa kasi ng agad ng iba. Original sin, tawag natin sa pagbagsak. The fall, bumagsak ang sakangkakuman dahil sa kasalanan. Hindi na tayo sa momento doon. Kahit totoong ubalpak o nabigo ang sakangkakuman, nagpatuloy ang kwento. Nagpatuloy ang kwento ng lumang tipan sa bagong tipan. At ito yung kwento ng kaligtasan. Oo, kahit tayo bumagsak, tayo muling itinayo ng Diyos mismo. Tayo yung tinubos. Yun ang konkretong epekto ng diwa ng pagkampon na tayo man ay busagos, mahal na rin tayo ng Diyos. Hindi tayo hinihiwa. Hindi man tayo karapat-dapat, pinagpapala pa rin na tayo at binibiyayaan. Diyos mismo ang nagpupusang loob para itaas na muli ang ating dangal matapos tayo ay bumagsak o masagala sa kasalanan. Merong kwento doon sa Genesis. Sa ginawa ng Diyos, nung magkasala sila ng Adan at Eva, pinailangan nilang tumisan sa Eden o sa Paraiso. Alam niyo ba ang ginawa ng Diyos bago sila pinalabas? Aba, dinamitan mo sila. Dinamitan sila. Very symbolic. Para kapag naglalayas sa bahay ng parents mo, pero bago maglayas, nag-prepare pa ang mga nanay mo. Sige na naman, ingat ka. Naglalayas ka na natin, pag-iingat pa rin ang iniisip ng iyong mula. Sa pagpapakita ng limang anak na katulog ng Espiritu, dalawang bagay ang nakikilala natin. Una, sino ba tayo sa harapan ng Diyos? At kung sino ang Diyos sa atin. At yung pinamahalagan sa pagkakalagay ang manangin. Kung bumaharap sa Diyos at dahil sa ang tawag mo sa sarili, Ama. Ano ba niya? Anak. Ikaw ay anak niya. At ikalawa, nakikilala rin natin kilalanin kung sino tayo sa isa't isa. Katabi kita, hindi mo kita kaano-ano. Pero ang Diyos ko na tinatawag ng Ama, tinatawag mo din Ama. Pareho ka na tatay natin. Magkaano tayo? Kung pareho tatay natin, magkaano tayo? Magkatayo tayo. Magkatayo tayo. Ayun, nag-define hindi lang kung sino tayo sa harapan ng Diyos o sino ang Diyos sa harapan natin, kundi sino tayo sa isa't isa. Kaya hindi ito tumatawag na talaga tayo sa isang Diyos kung hindi pa rin tayo matuto na kumilala sa isa't isa bilang kakatapil. Ay hindi tayo makatagod. Ay hindi tayo makapulay ng mga kalaki. Na tayo pamilya, mga kapwa kasamahay sa isang tahanan. Yun ang lima
diwa ng pag-ibig ko. Ito ang nagtutulog sa akin na nanalangin. Sabihin sa Diyos, Aba. Ang Aba, ibig sabihin, Itay, Daddy, Papa. Ang pag-ibig ng Diyos ang nagpapakilala sa atin. Sino tayo sa mata niya? May isang kwento sa Book of Genesis tungkol kay Ishmael. Ewan kung naalala mo yung kwento ni Ishmael. Siya ang panganay ng anak ni Abraham. Tunay na anak ni Abraham, pero hindi sa asawa. Kasi ayon sa kwento, ang tunay na asawa ni Abraham ay si Sarah, pero siya ang paulo. Hindi magkaanak. Kaya, ay iskandalo ng basahan ngayon ito. Aba, ginawa ko naman ni Sarah. Pinag-usapan niya ang mister niya na gusto ko magkaroon na ng anak. Natatabag na. Kaya, binigay niya ang kanyang alilin sa pangalan ng Hana. Itong alilin na ito, hindi siya asawa. Pero nagkaanak si Abraham sa alilin sa Hana. At ang anak ay si Ishmael. Dahil ang anak ni Sarah, hindi siya papalaan magkaroon ng anak. At ngayon sa kalaunan, nabuntis siya si Sarah. At nagkaanak siya. Siya yung tunay na asawa. At nakita niya ang tinutuloy na kakay ng anak ni Abraham ni si Ishmael, hindi si Isaac. Kaya, anong nilagot niya gawin? Tinaboy niya. Tinaboy niya ang kanyang alilin kasama ang anak na si Ishmael. Tinaboy siya. Bakit? Kasi ayaw niyang magkaroon ng kahimala sa pagiging tagapagmamahala ang kanyang anak na si Isaac. Yun ay nakasimbolic ng pwede. Kasi bababuhin ito ng bagong tipan. Hindi lang ang makadugo o makapabuyo ang mga dahil ng kaharian ng Diyos. Dahil sa pamamagitan ng pagkakatawan ng tao ng bumuntong na anak ng Diyos, nabubuksan ang pamilya ng Diyos sa lahat. Sabi nga ni St. Paul, wala ng Hudyo o Gentil, wala ng Malaya at Alipin, babae at lalaki, lahat tayo isa na kay Jesus Cristo. At ang bawat kabilang kay Cristo ay kalahinan ng Abraham, tagapagmana na rin ayon sa Panginoon. Yun ang binagong kwento ng Panginoon. Hindi marami ang Diyos sa tulad ni Sarah. Si Sarah kasi gusto niya, ang lang niya, ang inutuloy na anak ni Abraham. Kaya siya po ang anak ni Abraham, nabili si Ishmael. Alam niyo ba ay namin ang isang true story kung pagbabaaan pa na pwede teacher sa university. Meron akong isang estudyante na nakakasipang na estudyante. Paminsan, bigla na lang siya nawala sa classroom. Pag nag-roll ko lang ko, ano siya? Kaya nagtagal-tagal ako. Hindi na namin, meron akong directory na mga estudyante ko. Nakakawala ko sa bahay nila ang sumunod ang nanay niya. In-explain ang nanay sa akin ang nangyaring drama. Ang drama na nagbuhay nila yung ganito. Itong mga asawa, isa lang ang tunay na anak nila. At nang nakita nila dumami na yung tunay na anak nila, at nanonood ko tayo walang talaga, binabuti nila ang ampun para magkakaroon ng kapatid ang solo ng anak nila. Pero sinikreto nila ito sa batang lang ito na naging estudyante ko. At minsan isang araw, natatapuan
Nung pinagpunta ba ang mga papeles sa filing cabinet ng kanyang kaari, nag-iba na siya sa pagkasabi. Hindi ba na siya tuloy na anak? Wala siya'y ampon. At sinimulan na niya magkaroon sa sarili niya na kita ko pinamigay ng mga magulang ko. Naglayas ang baka para magkakasin ang tunay ng magulang niya. At sumbatan sila para itanong lahat niyo ko pinamigay. At doon siya yung layas, hinanong daw siya ng bukuyin niya. Ang tunay niya. Dahil hindi naman kanilang kuya, wala namang layas. Ang kanyang gusto ng kapatid, na hindi natibulit ang hapon, kundi tunay na kapatid. Ilungkot na daw siya yung mga layas sa kanyang gusto ng kapatid. At sa kahahanap niya sa gusto ng kapatid, nawala na siya, pinagulubog at na-hospital at nag-aalaw ng buhay. Mag-uwi na lang, hindi na. Minsan sa araw, sa classroom, biglang nalulubay ng estudyante ko. Nagpakita na siya. Ang sabi ko sa kanya, ano na naisip mo? Hindi na naisip mo umuwi ng muli sa pamilya ng mga mga sa'yo. Ang sabi niya, paano mo umuwi? Wala mo mangyari sa kuya mo. Siya na tunay ng anak. At dahil nagbuwis ang buhay niya para sa akin, naampo na dahil mahal niya mo. Paano ko makapagululahan na ako'y talagang nakapamilya ng pamilya mo? Bakit pamahalangin yung aming mga magulang sa tuloy? Kung meron mga magulang na nagbuhay ka sa akin, bilang tunay nilang anak at may kuya na tutuloy sa akin bilang tunay nilang kapatid. Ang ganda na kwento ko, kwento ko dati. Yun ang kwento dati kay Jesus Cristo, ang anak ng Diyos na nagkagawang tao. Puro ko ang bawat tao ay matulungan niyang kumilala sa kanyang ama bilang ating ama. At sa mga tao na makilala nila sa bilang magkakapatid. Ang galingan ng kwento ng sanalalang Kristiyano. Nilubos-lubos ng Panginoon nang siya napako sa krus. Pati nanay niya, naging nanay natin, ang sabi niya sa alagat na minamahal, narito ang nanay mo. Ang nanay mo, nanay mo rin. Yun ang dahilan na bakit tayo nagsiselebrate yung America of Christmas. Ang nanay natin, hindi naman nanay ng natin sa buhay. Ang nanay natin sa Spirit ay si Panginoon. Dahil nakakapatid, magkakapamilya. Mga kapatid, ito'y isang kwento hindi natapos. Isang kwento na nakakapatuloy. Dahil maraming ang gustong ampunin ng Diyos. Hindi patapos ang misyon at anak ng Diyos hanggang hindi na tayo natututong makikisa sa misyon niya na maampun ng Diyos ang buong sa katauhan sa pamamagitan ng pakikisa natin sa pagdulog sa kamatayan ng anak ng Diyos para makasama namin lahat sa kanyang kalooban ng Panginoon. Ito ang sabi ng misyon ng Bobby, misyon ng Badal sa Namatulog na sa pamamagitan ng anak ng Diyos kasama niya at sa kanya ay mapagkakalan ang Diyos Ama dahil sa patuloy na paglaki ng kanyang pamilya sa pamamagitan ng Espiritu Santo pinagkakaloob sa ating lahat. Ang diwa ng ating pinagpon at kagapatumanan ng kakahilan ng Diyos. Amen. Please all stand.
I believe in one God, the Father Almighty, maker of heaven and earth, of all things visible and invisible. I believe in one Lord Jesus Christ, the only begotten Son of God, born of the Father before all ages, God from God, light from light, true God from true God, begotten, not made, consubstantial with the Father. Through him all things were made. For us men and for our salvation, he came down from heaven, and by the Holy Spirit was incarnate of the Virgin Mary and became man. For our sake he was crucified under Pontius Pilate. He suffered death and was buried, and rose again the third day in accordance with the Scriptures. He ascended into heaven, and is seated at the right hand of the Father. He will come again in glory to judge the living and the dead, and his kingdom will have no end. I believe in the Holy Spirit, the Lord, the giver of life, who proceeds from the Father and the Son, who with the Father and the Son is adored and glorified, who has spoken through the prophets. I believe in one holy, Catholic, and Apostolic Church. I confess one baptism for the forgiveness of sins, and I look forward to the resurrection of the dead and the life of the world to come. Amen. We are Christians because we believe in the Blessed Trinity, and because we have been baptized in the name of each of the three divine persons. Let us turn to the Trinitarian God in full confidence and pray. Father, Son, and Holy Spirit, hear us. Father, Son, and Holy Spirit, hear us. For the entire Church, the Blessed Trinity's family of earth, may she fulfill the mandate of Christ to preach the gospel to all nations without fear or hindrance. Let us pray. Father, Son, and Holy Spirit, hear us. For all the baptized belonging to different Christian denominations, may their common faith in the Blessed Trinity ground and crown their efforts to establish the lost unity. Let us pray. Father, Son, and Holy Spirit, hear us. For the newly baptized, may they remain faithful to their baptismal promises and witness to the newness of life received from the Blessed Trinity. Let us pray. Father, Son, and Holy Spirit, hear us. For all fathers and mothers, may they find in the Trinity the strength and inspiration to bring unity and stability to their own families. Let us pray. Father, Son, and Holy Spirit, hear us. For all of us, may we always be aware of the presence of the Most Holy Trinity in our midst and derive from Him joy and courage. Let us pray. Father, Son, and Holy Spirit, hear us. Eternal, all-powerful God, Father, Son, and Holy Spirit, from you we come, in you we live, to you we go. Accept us in spite of our unworthiness, and grant that we may share your life forever and ever. Amen. Please remain standing. In
our service, and by it make of us an eternal offering to you, through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit, Lift up your hearts. we lift them up to the Lord. Let us give thanks to the Lord our God. It is right and just. It is truly right and just, our duty and our salvation always and everywhere, to give you thanks, Lord, Holy Father, Almighty and eternal God. For with your only begotten Son and the Holy Spirit, you are one God, one Lord, not in the unity of a single person, but in the Trinity of one substance. For what you have revealed to us of your glory, we believe equally in the Son and of the Holy Spirit, so that in the confessing of the true and eternal Godhead, you might be adored in what is proper to each person, their unity in substance, by equality in majesty. For this is praised by angels and archangels, the cherubim too and seraphim, who never cease to cry out each day, as with one voice they acclaim. In a similar way, when supper was ended, he took the chalice, and once more giving thanks, he gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and drink from it, for this is the chalice of my blood, the blood of the new and eternal covenant, which will be poured out for you and for many, for the forgiveness of sins. Do this in memory of me." The mystery of faith. We offer you, Lord, the bread of life and the chalice of salvation, giving thanks that you have held us worthy to be in your presence and minister to you. Humbly we pray that partaking of the body and blood of Christ, we may be gathered into one by the Holy Spirit. Remember, Lord, your church, spread throughout the world, and bring her to the fullness of charity. Together with Francis, our Pope, and Pope Henry, our Bishop, and all the clergy,
Remember also our brothers and sisters who have fallen asleep in the hope of the resurrection, and all who have died in your mercy. Welcome them into the light of your face. Have mercy on us all, we pray, that with the Blessed Virgin Mary, Mother of God, with Saint Joseph, her spouse, with the blessed apostles, and all the saints who have pleased you to all ages, to be married before heirs to eternal life, and we praise and glorify you through your Son, Jesus Christ. Through him, with him, O God, Almighty Father, in the unity of the Holy Spirit, all glory and honor is yours forever and ever. At the Savior's command and formed by divine teaching, we dare to say, and sing through Christmas, as we await the blessed hope at the coming of our Savior, Jesus Christ. For the kingdom, the power, and the glory are yours, now and forever. Lord Jesus Christ, who said to your apostles, "Peace I leave you, my peace I give you," look not on your sins, but on the faith of your church, and grace to grant her peace and unity in accordance with your will, to live and reign forever and ever. Amen. Peace of the Lord be with you always. And with your spirit. Let us offer each other the sign of Away.
Behold the Lamb of God. Behold him who takes away the sins of the world. Blessed are those called to the supper of the Lamb. Lord, I am not worthy that you should enter under my roof, but only say the word, and my soul shall be healed.
Let us pray. May receiving this sacrament, O Lord our God, bring us health of body and soul as we confess your eternal Holy Trinity and undivided unity through Christ our Lord. Amen. Please be seated for self-announcement. Magandang umaga po sa ating lahat. Sa ngalan po ng ating mga paroko, Reverend Father Boyer Pedroso, at ng ating Parish Pastoral Council at Parish Finance Council, aking po ipinapaabot sa inyong lahat ang ating pagbati ng Happy Fiesta. Palagpakan po natin ang ating mga sarili. Nais ko pong samantalahin ang pagkakataon ito para pasalamatan kayong lahat na nakiisa sa ating mga pagdiriwang, hindi lamang sa araw na ito, kundi sa lahat ng pagdiriwang natin, kaugnay sa ating kapistahan. Sa lahat po ng ating kapwa lingkod sa parokyang ito, ang mga commissions, ministries at organizations na nagtulong-tulong at nagkaisa. Maraming salamat po sa inyo. Gayon din po sa lahat po ng ating mga sponsors, donors at benefactors, maraming salamat po. Gayon din po sa Caloocan City LGU, sa pamumuno ng ating butihin ngayong along malapitan, at sa lahat ng mga barangay na sasakupan ng ating parokya, maraming salamat. At sa bawat isa sa inyo, mga kaparokya, na walang sawang sumusuporta, tumatangkilik at nagmamahal sa ating simbahan, maraming salamat po. Palakpakan natin ang ating mga sarili. Pinapasalamatan din po natin ang ating mahal na obispo sa pagmumuna sa ating pagdiriwang. Maraming salamat po, Bishop Abo. Napasalamat din po tayo sa ating katuwang na pari na lagi natin kasama si Father Ferdinand Infante, SVP. Maraming salamat po. Sa ating diakono na nakatalaga sa ating simbahan, maraming salamat, Reverend Joshua. Thank you po sa dalawa natin seminarista, si Brother Ken at si Brother Adrian. Maraming salamat po. Sa pagdiriwang po natin ngayong araw nito ng Santísima Trinidad, binibigyan tayo ng inspirasyon na tayo ay mayroong ama, mayroong kuya, at may patnubay. Kung ang Santísima Trinidad ay nagkakaisa at nagmamahal, ang hamon sa ating magkaisa at magkahalin po tayo. In the Holy Trinity, we have a Father, we have a Brother, and we have a Guide, the Holy Spirit. Meron din po tayong ina. Ang ating pinakasi, si Maria, mapag-ampon sa mga Kristiyano. Kaya naman sa atin, ipagdasal ang bawat isa, tulungan ang bawat isa, mahalin ang bawat isa. After all, we are all God's children. Tayo ay magkakapatid. 68 years na po ang ating parokya. Napakahaba na po ng ating binakbay. Mahaba po po ang ating lalakbay. Ngunit sa ating sama-sama pagtutulungan at pagmamahal, alam ko na sa paglubay ng ating Panginoon at sa gabay ng ating mga ang ating simbahang sunod ay patuloy sa paglalakbay. Muli, magandang araw ang ating fiesta po sa ating lahat. Iniibisa ko na po kayong lahat na tumayo at ating ialay ang ating alay Panginoon. Turuan mo. 我。 akong maging bukas, ala, 我。 turuan mo 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 akong mag
Tayo pong lahat, o kanalis ng isang Birhen Maria, niloob ng Diyos na ikaw ay maging tagapagtakbo ng mga Kristiyano. Ngayon ay tinatalagaan at inuuto namin ang aming sarili at ang aming parokya sa iyong kanalis ng isang puso. Pangalagaan mo ay makalitin ang ating abang buhay. Papagaling mo kami na sa iyo'y nagmamahal. Ilayo mo kami sa anumang kapaparapan, sa bawat nakapipinsala sulong, baha, kidlat at lindol, sampu ng mga magnanakaw at masasamang loob. Papalain at patubayin mo kami sa lahat ng sandali. Pagkakapati mo kami lahat, narito makuwala, ay mailigtas sa lahat ng masasamang bayan. At higit sa lahat, ipagkanya mo kami lahat sa tukso at kasalanan. Ikaw na sana ay magbibigay ng aming buhay. Mapagkabayan mo ay iyong magpasawalan ng lahat. Amen. Tumalim po tayo at ating uwagayway ang ating mga tayo. The Mass has been offered. Go in the peace of Christ. Thanks be to God.